Let's get the latest on the weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja joins us via Zoom. Benison, gaano pa katagal itong ulan? May nakikita natin for the rest of this week, we're seeing na magpapatuloy pa rin itong epekto ng habagat. Sa ngayon, enhanced po ito dahil meron tayong mga weather disturbances na nakapalibot po sa ating bansa. At kabilang na dyan, si Tropical Storm Pelu, international name po ito, dito sa may Pacific Ocean with around 2,765 kilometers east of extreme northern Luzon. So hindi naman po ito papasok na far. And actually itong mga susunod po na oras, meron pa rin tayong rainfall warnings. No? So for Metro Manila, bahagi ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, and Cavite, meron tayong orange warning, meaning intense rains ang aasahan pa rin po sa susunod na 2 oras. Whereas meron naman tayong yellow rainfall warning over bahagi ng Benguet, La Union, Pangasinan, sa may Western Tarlac, Northern Pampanga, gayon din na natitirang bahagi pa ng Bulacan, bahagi pa ng Batangas, Cavite, Rizal, hanggang sa may Occidental Mindoro and Calamian Islands, meron tayong yellow warning or heavy rains naman within the next 2 hours. Benison, gaano daw kadami yung ulan na bumagsak nitong weekend dahil sa habagat? May data na ba yung Pag-asa? Especially in terms of how it compares to past monsoon seasons. Kasi parang napakadaming ulan itong the past few days. Yes, Mike, kung makikita natin, for the last 48 hours, no, sa Baguio City nakapagtala tayo ng 525.4 millimeters. Ito lamang ay sa loob ng 2 araw nga na malakas yung habagat dun sa may areas ngayon. So umabot na siya sa around 50% nung kabuang rainfall na expected natin for the month of August. Habang meron tayong 391 millimeters naman na naitala for this last weekend sa may Indang, Cavite, at 342 millimeters naman sa may Iba, Zambales. Habang sa Metro Manila, we're still verifying, no, pero umaabot na rin sa halos 100% ng mga pag-ulan natin for the month of August. Yung naitala natin pag-ulan, simula po nung nag-start po ang August kung saan meron tayong habagat. Ang dami, no? Tsaka ang ano pa dyan, hindi talaga tumitigil, especially nung Sabado, no? Hindi tumigil ang ulan. Ngayon, di ba, itong si Typhoon Dolphin, nagpalakas din siya ng habagat. Aside from Dolphin, mayroon pang 2 bagyo sa labas ng PAR na hinihila rin itong southwest monsoon. Paki-explain nga sa atin kung ano ang interaction nitong mga to sa habagat. Yes, malaking impluwensya kasi ng pagkakaroon ng mga weather disturbances kagaya nga nitong si Typhoon Dolphin. Si Typhoon Dolphin, nung time na siya ay tumatawid dito sa may southern Japan at saka sa may East China this weekend, at siya ay nananatili na sa typhoon category. So hinahatak niya talaga yung hangin na nagmumula pa dito sa may Indian Ocean. So pinupush niya yung moist na hangin dito sa may Indian Ocean, papunta dito sa may Indochina, sa may Southeast Asia, hanggang dito sa may West Philippine Sea. So imagine yung dami ng moisture na yun na pumapasok papunta dito sa Pilipinas, at yung una na i-expose ay yung mga nasa western side nga, itong mga nasa parting Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, plus itong Ilocos Region and Benguet. Kaya as a result, kapag maraming moisture, maraming ulap, so magkukos yan ng napakaraming ulan, at inaggravate din ito ng mga weather disturbances kagaya nito si Bagyong Pelu at yung isa pang si Bagyong Chanhom na mas malayo pa sa ating kalupaan, kaya parang nag-a-adapt, no, yung kanilang enhancement. Tapos ayon sa Pag-asa, Benison, maulan pa buong linggo, ano? At mayroong ding namumuong 2 pang bagyo dyan sa Western Pacific. LPA pa lang sila ngayon, ano? Pero paano kaya tayo maghahanda? Kasi hanggang Friday ba ang ulan? Yes, base sa ating extended outlook, we're seeing na meron pa rin mga pag-ulan po tayo. Bagamat, nasuportahan na rin ito ng ating administrator na pagsapit ng Wednesday ay hihina na ng bahagya yung ating habagat. Bagamat nandyan pa rin po siya. No? Yung mga pag-ulan natin, in terms of intensity, mas kakaunti na. At yung in terms of frequency, hindi na ganun kadalas as compared nito mga naramdaman natin itong simula Friday hanggang ngayong araw. Maraming salamat, BNC resident meteorologist Benison Estareja.